Kenneth Hubert siguradong kasama na sa undercard sa Japan. Itataya ang OPBF Bantamweight title kontra yan sa taga-China, John-Riel Casimero. Kasama nga ba at sino naman ang kanyang makakalaban? Narito ang buong kwento. Ibinunyag na ng kilalang GMA News journalist sa si Sir GM Siasat ang matagal nang inaabangan ng mga boxing fans. Kumpirmado ng kasama sa Japan na lalaban ang walang talong Pinoy prospect na si Kenneth Hubert at nagkatagda niyang depensahan ang kanyang OPBF Bantamweight title. Sa opisyal na Facebook post ni Siasat, sinabi niya na one more unbeaten Pinoy prospect Kenneth Hubert will close out a busy year with a 4th ring appearance, putting his OPBF Bantamweight title on the line against Ayati Sailike on December 27 at the Aichi Sky Expo in Tokonami, Japan. Dahil dito, nalinawan na ang usaping matagal na pinag-uusapan sa boxing community kahit wala pang pangalan ni Hubert sa official promotional video ng Kamida Promotions. Siguradong kasama na siya sa card ng December 27 sa Japan. Hindi lang si Siasat ang nagkumpirma, maging ang coach ni Hubert na si Dindo Campo ay nagpost din at kinilalang mula sa China ang makakatapat at December 27 sa Japan ang eksaktong petsa. Ibig sabihin, doble ang kumpirmasyon mula sa media at mula mismo sa kampo ng boksingero. Wala na umanong duda na kabilang siya sa undercard. Itong si Ayate mga kwento ay isang veteranong boksingero na mula sa China at may koneksyon sa mga Pinoy fighters. Sa taong 2017, nakalaban niya si Vincent Acero ng Pinas Astrolabio na kung saan tinalo siya via unanimous decision. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang harapin ni Hubert. Kalaban niya ay isang mandirigma na may karanasan sa pagharap ng world-level Pinoy fighters. Ang December 27 bout ay magiging ika-4 na laban ni Hubert ngayong taon, isang indikasyon ng kanyang aktibong kampanya at ng agresibong pag-asenso niya sa international stage bilang OPBF Bantamweight Champion. Malaking pagkakataon nito para lalo pang may taas ang kanyang pangalan, lalo na't ang laban ay gaganapin sa Aichi Sky Expo, Tokonami, Japan, isang venue na madalas puntahan ng mga world-rank fighters. Bagamat hindi nilagay ng Kamida Promotions ang kanyang pangalan sa unang promotional video, malinaw na sinadya itong i-hold o hindi pa nag-update. Nalayon sa mismong sources, baka pina-finalize pa ang laban. At para kay Hubert, malaking oportunidad ito upang patunayan na isa siya sa pinakamalakas na bagong mukha ng Philippine boxing. Depensa ito ng titulo laban sa isang veteranong makailang beses na humawak ng international level fights. Sa pagsapit ng December 27, siyak na magiging isa ito sa mga laban na abangan ng mga Pinoy boxing fans, isang undefeated champion kontra sa isang tested Chinese fighter at isang Pinoy ang may hawak ng titulo na kailangan depensahan sa ibang bansa. Kaya naman, abangan ang susunod pang detalye habang papalapit ang laban. Siguradong hindi palalampasin ng mga boxing fans ang pagsubok na ito ni Kenneth Hubert. Samantala, umani naman ng matinding reaksyon ang nakarang post na isa sa mga kilala na boxing sports news providers na itong si AJ Arrieta PH sa kanyang ex matapos ang ibinunyag na bago pa man inilantad ni Sir GM Siasat ang kumpirmadong laban ni Kenneth Hubert kontra yan sa taga-China, may lumabas na siyang listahan ng pangalang posibleng isalang sa December 27 Japan card. Kasama sa listahan ang pangalan ni John-Riel Casimero kontra yan kay Tom Mizukoshi. Ayon kay Arrieta, tila hindi niya nagustuhan ng kalibre ng mga posibleng makakaharap sa nasabing event. Damn, all these opponents for December 27 sucks. What a waste of money. This is for Lush Bumo and Koki Kamida. Dahil dito, mabilis na kumalat ang tanong ng mga boxing fans kung naging tumpak kay Hubert, si Tom Mizukoshi na nga kaya ang makakaharap ni John-Riel Casimero. Si Tom Mizukoshi ay hindi basta-basta ang pangalan sa Japan boxing scene. Siya ay dating Japanese Youth Super Bantamweight Champion at tinalo dati ni Kyunosuke Kamida, pinsan ni Koki at ni Tomoki Kamida. Ang paglitaw ng kanyang pangalan sa leak ni Arrieta ay nagbukas ng espekulasyon kung siya nga ba talaga ang posibleng itapat kay Casimero, lalo na ngayon na malapit ng event at wala pa rin anunsyo sa Kamida Promotions. Isa sa pinakamainit na punto ng debate ay ito. Hindi rin nakalagay si Hubert sa official promotional video, pero kinumpirma ng kampo at ni Sir GM Siasat na tuloy ang laban niya. Kung ganoon, posible rin hindi palang updated ang video at baka kasama rin talaga si Casimero. Ilan sa mga insider fans ang nagsabing maaring undisclosed pang laban ni Casimero, lalo't mataas pa rin ang kanyang market value sa Japan sa kabila ng mga bulong-bulungan na baka walang laban si Casimero sa December 27. Marami pa rin ang umaasa na totoo ang post ni Arrieta, lalo't tugma ang petsa ng event at pattern
ng matchmaking ng Kamida Promotions at para sa matagal suporta. Ang malaga ay may laban ulit si Casimero at hindi bigati na makakaharap. Mga kakwento, hindi rin nakaligtas mga kwento ang birong kumakalat sa online. Some critics joke na simula raw nang mawala ang world title status ni Casimero, ang mga nakalaban niya ay mga mag-uuling, mga repair sapatos at payong, at kung ano-ano pa ang mga pangasar. Pero ang banat din ng Casimero fans na meron din namang world champion dati na pagkatapos binaklasan ng titulo, ang kasunod ng mga nakalaban ay mga mekos-mekos mo na yan minsan at sa Warikap Noy Kap Noy Mahaw Noy. Sawadikap, makapikalang At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Pepito Bayang, kay kakwentong June Santos, kay kakwentong Dan TV Lifestyle, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.